Mirabel Santos talaga ang pangalan niya. Pero dahil sa mas gusto ng mga kliyente ang ikangay modern touch, Bel na lamang ang gamit-gamit niya sa tuwing may mga nag-i-inquire sa pinakabagong labas ng mga kotse. Sales representative kasi siya sa isang luxurious car dealership sa Makati. At dahil maganda at may magandang hubog ng pangangatawan at hindi halatang nasa late 20s na, ay siya ang kadalasang inilalagay sa showroom para mang-inganyo ng mga prospect buyers. 29 years old na si Bel at sa ganitong industriya, mas preferred ng mga boss ang mas bata, ngunit magaling si Bel. Katulad na lamang ng araw na yon, muli na namang napatunayan ni Bel sa mga boss nila sa showroom kung bakit top sales earner siya sa loob lamang ng linggong iyon. Kung papalarin, ay pangatlong kotse na ito ni Bel. Grabe, ang sakit na lang pa ako. Reklamo nito sa kasama ng makabalik ng opisina. Uy, congrats! Mukhang sale na naman ah. Hindi naman. Tipid ng ngiti na lamang niya sa kanyang kapwa sales personnel. Swerte lang siguro today. Anong malay nyo? Baka bukas ay kayo naman, hindi ba? Pakonsuelo nyo pa rito. Hindi rin. Palatak ng isang katrabaho ni Bel na si Marie. Feeling ko talaga, may budi itong si Bel. Tignan nyo nga oh, halos weekly ay may sale yan. Sa amin kasi sa Maguindanao, uso yan. Noon pa man ay hindi na magkasundo sina Bel at Marie. Galing sa Pampanga branch itong si Bel. At dahil sa maganda ang track record at performance nito sa provincial branch, ay napagdesisyonan ng mga boss na ilipat dito si Bel para madagdagan ang sales sa main branch. At hindi naman naging mali ang desisyon ng mga ito. Buhat kasi nang malipat si Bel sa Makati, ay umakyat talaga ang sales nila at marami sa mga bentang iyon ay galing talaga kay Bel. Nauna si Marie sa kumpanya at pakiramdam nito ay nasapawan siya ng baguhan. Kaya sa tuwing may pagkakataon nito para siraan si Bel sa harapan ng kapwa mga empleyado, ay ginagawa talaga nito. Minsan ay hindi siya pinatulan ni Bel na lalong ikinakagalit naman ni Marie. Katulad na lamang ng ginagawa niya ngayon, hindi pa rin siya pinapatulan ni Bel at lalong pinanggigilan niyon ni Marie. Aktong aalis na si Bel sa personal lunch para iwasan siya, ngunit mabilis niya itong hinarang sa pinto. O teka, saan ka pupunta? Taas kilay niyang tanong. Pwede ba? Alam ko namang gigil na gigil kang patulan ako eh, pero ayaw mong masira ang good image mo. Napaka-plastic mo girl. Plastic ka agad? Hindi ba pwedeng ayaw ko lang ng gulo? Aba, sumasagot ka na ha? Tudyo ni Marie. Nais talaga nitong maubos ang PC ni Bel para patulan siya at magkaroon siya ng rason para magsumbong sa HR nila. Ano, mayabang ka na ba? Dahil marami kang sale ngayon? Aba, malay ko ba? Baka kasama mong inaalok sa mga buyers ang sarili mo ha? Mabait talaga itong si Bel at hindi pala patol sa mga pagpaparinig ni Marie sa kanya. Pero hindi rin naman siya santo, lalo na kung sumusobra na ito. As much as possible kasi, ay ayaw niya ng gulo dahil focus siya sa kanyang goal. Yun ay ang makapag-ipon siya at makapasok sa susunod na semester. Tumigil kasi siya sa pag-aaral para mabigyang daan muna ang nakababatang kapatid dahil hindi na rin kakayari ng kanyang ina ang tustusan silang tatlo sa pag-aaral. Parehong nasa high school na ang mga kapatid niya at ayaw niyang mahinto ang mga ito dahil parehong matatalino at school achievers ang mga kapatid niya. Siya na ang nagparaya dahil alam niyang mas may posibilidad na makahanap pa ng magandang trabaho ang mga ito kaysa sa kanya. Alam ni Bel na hindi siya matalino, madiskarte lamang siya at charming. Kaya sa sales siya napunta. Kaya habang sinuswerte siya sa trabaho, ay minabuti niyang ipagpaliban na lamang muna ang pansariling pangarap at mag-ipon. Hoy Maria, pagtatanggol naman ang kasamang sipon. Tigil-tigilan mo yun si Bel. Hindi ka naman inaano ng tao. At kang patulan ka, tapos magsusumbong ka. Huwag ganun. Pasalamat ka na lang. At hindi ko katulad to, na bigla ka na lamang susunggalin ka agad. Kinabahan naman si Bel sa narinig. Ayaw niya talaga ng gulo hanggat maaari. Ibon, break mo na. Tara, kape tayo doon sa karinderya sa likod. Sige, pero wag kape.
Pagpapawisan kilikili ko eh. Hindi pa rin naman tumitigil si Marie sa bangonsimisyon kay Belle, kahit na mas pinili nitong umiwas at lumayo mula sa mga patutsada nito. Hoy, saan kayo pupunta ha? Kinakausap pa kita. Nakapag-time out na sila Belle at Yvonne at kasalukuyang naglalakad papunta sa karinderya sa likod nang may nakita silang lalaki na nakatayo sa may puno sa tapat ng bungad ng viewing office nila. Sino kaya yun? Tanong ni Belle. Baka isa sa mga aplikanteng bago. Hindi mo ba alam na may hiring ngayon? Kailangan raw kasi ng mga bagong mekaniko. Pero in fairness ha, mukhang pogi. Kaya mo siguro napansin kahit from this distance. Ano, tama ako no? Ha? Hindi ha? Todo tanggi nito sa kaibigan. Anyways, deserve mo naman yan. Ilang taon ka na eh. Tapos wala ka pang jowa. Alam mo naman kung bakit hindi ba? Saad naman ni Belle. Oo nga, tara na nga, halika na. Kaping-kapi na ako eh. Bakit kaya ganun ano? All in the Philippines lang talaga. Napakainit pero nagkakape. Tawang-tawa ito sa mga pinagsasabi nito sa kanya. Ngunit hindi pa rin mawaglit sa isipan ni Belle ang mga sinabi nito. Tama si Yvonne. Malapit siyang graduate sa kalendaryo. Sa edad na 29 anyos. At wala pa rin siyang nobyo. Kahit naman gustuin niya ay natatakot siyang maging unfair sa makakarelasyon niya. Hindi naman siya santa na hindi kailanman nagkaroon ng nobyo. Nagkaroon rin naman siya ng nobyo. Ngunit agad rin niya naman itong hiniwalayan nang mapunta na sa kanyang balikat ang responsibilidad sa pamilya. Hindi naman ito hiningi ng ina at pati na rin ng kanyang mga kapatid. Sila pa nga ang nagsasabi sa kanya na kailangan na rin niyang maging masaya. Ngunit sa ngayon ay goal-oriented siya. Si Yvonne ay happily married na at may 2 ng mga anak. Halos kaedad lamang niya ito, pero nakabukod na ito at masaya sa binubuo nitong pamilya. Kaya sila magkasundo ay dahil lagi siya nitong ipinagtatanggol sa tuwing nang bubuska itong si Marie. Balang araw, sarili ko naman, taimtim na dasal ni Belle. Sa kabilang banda, sa marangyang bahay ng mga Bisensyo sa Alabang, Tomas, nasan yung magaling mong anak? Bati ni Serafina sa asawa. Pagkakita pa lang nito dito na nagkakape. Milagro ata, at wala akong naririnig na malakas na music galing sa kwarto niya. O babaeng inuwi ng anak mo from whatever club he was last night at inumaga ng uwi. It's too early, Serafina. And maagang pinauwi ni Sixto yung babaeng kasama niya kagabi. Ayun, kaya lumaking spoiled brat yung anak mo eh. Kung pinayagan mo sana na doon na siya sa condo niya sa BGC, di sana, hindi ka maingay umagang-umaga. Hindi nagustuhan ng babae ang tinura ng asawa sa kanya. Mag-iisang buwan na sa poder nila ang anak na si Tomas Bisensyo VI, o kung tawagin nila ay Sixto. Buhat ng masangkot ito sa isang iskandalo sa isang bar sa Quezon. At kinakailangan nilang rendahan ang nag-iisang anak para lumamig muna ang sitwasyon. Bukod sa gulo, ay isang malaking iskandalo ang masangkot ang tanyag na apelyido nila sa isang kahiyayang sitwasyon. Basagulero at playboy ang image nito, at lagi yon ang ugat ng pag-aaway nilang mag-ina. Walang linggo na hindi nabablind item sa Sixto. Kalaunan ay naging kadikit na ng pangalan niya ang mga salitang ito. Ni minsan naman ay hindi nagkulang ang mga magulang niya sa pagpapalaki sa kanya. Ngunit nasa hustong edad na ito kaya hanggat maaari ay puro pangaral lamang ang kanilang ginagawa sa anak. Nagpantik ang tenga ni Serafina. And then what? Allow him to make more mistakes? Hindi ko na nga alam kung aling social media page ang una kong babayaran para hindi nila i-post ang mga kabalbalang ginawa ng anak mo. Ako ang gumagawa ng mga damage control para sa mga kaistupiduhan ni Sixto. And here you are, zen as a monk. Alam mo ba kung ilang babae ang nagpupunta sa opisina ko? Narareklamo nila si Sixto. Pinangakuan ng kasal and whatsoever so he could get in their panties. Buti nga ay wala pang lumalantad na nabuntis sila ng magaling na batang yan. Isang ngiti lamang ang tanging sagot ni Tomas sa pag-hysterical ng asawa. Sabay paghigop ng kape. Maingat siya and that's good. Agad naman itong napansin ni Serafina. I know that look, Tomas. What are you up to?
Inayos ko na. You can relax. Makuhulog ang sabi ng lalaki. What do you mean? Na inayos mo na? Nagkibit balikat na lamang si Tomas. Ayaw niyang sabihin sa asawa ang naging desisyon niya. Dahil sa kahit mabunganga ito sa anak na si Sixto, ay mahal na mahal ito ng ina. Masyado na itong stress sa pag-aayos ng gusot ng kanyang anak kamakailan lamang. Si Sixto ay nakunang ng Google P ng kapwa customer sa isang sikat na bar. Naging viral ang video na ito at nakaladkad ang apelyidong Vicencio. Isa sila sa mga pinakamayamang angkan sa Pilipinas. At hanggat maaari, ay nais ng ina niyang si Serafina Vicencio na manatiling walang bahid ang pinakaiingatang imahe nila. Kaya naman ang pumutok ang video ni Sixto, ay ito na ang gumawa ng paraan para mapahupa ang mga balita at chismis sa sirkulasyon. Ganun pa man, ay hindi nagpapatinag si Sixto. Tigas na matigas ang ulo nito. At kahit na hindi naman siya pinalaking kapos sa disiplina, ay naimpluwensyahan na rin ito ng kanyang mga barkada, dito man o sa labas ng bansa. Kaya naman sila ay parating sinusundan ng publiko at ng mga chismosong paparazzi para lamang may scoop. Masasabing nakaantabay lamang ang mga ito sa susunod na gagawin ng tinaguriang Crazy Rich Pinoy Kids para mapag-usapan at mapagkakitaan. Noong umaga ring iyon, ay walang alam sa Serafina sa ginagawa ng asawa. Nakatayo si Sixto sa harapan ng mismong viewing office na pag-aari nila sa Makati. Ibinaba lamang siya ng driver nilang si Mang Williams sa may kanto at pinalakad na lamang siya gaya ng bili ng tatay niya. Kabisado niya ang lugar na ito dahil isa ito sa mga negosyong malapit sa ama. Nakakainis, himutok niya. Hindi ako makapaniwala na palalakarin ako hanggang dito kung hindi ko lang talaga kailangang mapatunayan sa mga magulang ko na hindi ako isang sakit sa ulo. I won't do this shit. Maya-maya ay biglang may lumapit na lalaki sa kanya. Sa tansya niya ay kaedad dito ng kanyang ama. Sir Sixto, bakit po nandyan kayo? Dito ako binaba ni William eh. Inis na sambit nito. Ikaw bang manager dito ha? Opo pero, oo na, alam ko na. Hindi pwedeng malaman ng mga empleyado dito na anak ako ng may-ari. Yun nga po sir, nakangiting sabi ng manager. Tanging ako lang pong nakakaalam kung sino ka at kabilin-bilinan po ng tatay mo na huwag kang tratuhing espesyal dito habang dito ka nagtatrabaho. Ay regular na tao ka at boss mo ko, kaya ngayon pa lamang ay humihingi na po ako ng pasensya kung sakaling umabot tayo sa punto na masabod ko kayo. Iba po kasi ang pamamalakad ko dito eh. Napakunot naman sa loob si Sixto. Goods, paanong iba? Kapag may nagawang hindi tama, ay pinapagalitan ko talaga. Mainam lang na alam nyo kung paano ako magtrabaho. Paliwanag pa nito sa kanya. Cool, may disclaimer. Sana lang ay may mga magagandang babae sa lugar na ito ha, para naman medyo mabawasan ang boredom ko sa lugar na ito. Tila nabasa ng manager ang nasa isip ni Sixto. Kaya napangiti na lamang ito bago magsalita ulit. Sir, madami pong female staff sa loob at binin rin po ng tatay nyo. Gabantayan daw po kayo dahil medyo may pagkapinyo daw po kayo sa mga babae. He said that? Halos hindi makapaniwalang sampulat ni Sixto. Okay, fine. Saan ang opisina ko? Tila may nasabi siyang hindi naintindihan ng manager dahil nanatiling nakatitig lamang ito sa kanya. Kinakailangan pang sabihin ito ulit ni Sixto. Muli na naman siyang tinawanan ng lalaki na para bang nanunodyo. Hindi po ata kayo nakausap ng tatay niyo ng maayos, sir. Ha? At bakit? Hindi po kasi office work ang hinihingi sa akin ng tatay niyo. Kung hindi mekaniko po, mahilig naman daw po kayo sa sasakyan, kaya doon ko daw po kayo ilalagay. What? Hindi pwede ha? Tawagan niyo na lamang po ang tatay niyo, sir, kung nagdududa po kayo. Pagkatapos niyo po siyang tawagan, ay saka na lamang po kayo pumasok sa loob para makita niyo na po ang mechanics, para makita niyo po ang mechanics area, at para makilala niyo po ang mga makakatrabaho niyo sa loob ng ilang buwan. Makahulog ang saad nito bago iwan si Sixto na hindi naiintindihan kung alin ang unahin. Ang galit ba sa kanyang ama o ang inis sa sarili dahil pumayag siya para gawin ito?
Agad niyang tinawagan ang kanyang ama. Paano ba to? So you found out, ha? Yes, at hindi nakakatuwa. Well, you want to prove to your mother that you are capable of being an adult, right? And this is the best way, anak. Kapag nakita ng nanay mo that you've turned your life 360 degrees, ay talaga namang matutuwa sa iyo yun. Paano? By making me work as a mechanic sa isa sa mga kumpanya natin? This is preposterous pa. Baysan, this is going to teach you what life is really about. Who knows? You might find people who will genuinely be on your side. Or maybe, a woman who's not after your money. Kaya nga hindi nila pwedeng malaman kung sino ka eh. Think of this, anak, as a social experiment that will benefit only you. Besides, paano mo aasahang sa'yo namin iaasa ang pamamalakad ng mga negosyo natin kung hindi mo alam kung paano ito patakbuhin? Yun lamang at ibinabana ng kanyang ama ang tawag. Bagsak ang mga balikat ni Sixto nang pumasok sa viewing office na iyon. Kailangan niyang patunayan na hindi siya isang kabiguan. Ano pa man ang mangyari. Nararamdaman niyang nagbabibrate ang cellphone niya. Alam rin niyang ang mga kaibigan niya ito. Buhat nang pumutok ang viral video ng pakikipagbasag ulo niya, ay isa siya sa mga naglaylo. Alam rin niya na ang ilan sa mga kaibigan niya ay walang pakialam kahit ikasira pa ito ng imahe ng mga magulang nila. May mga kapatid sila na aasahan. Samantalang siya ay solong anak lamang. Nais ni Sixto na may iba siya. Kahit hindi naman direktang sabihin sa kanya ng kanyang ina na isa siyang malaking kabiguan para sa mga ito, ay ramdam niya sa mga titig at iling ng mga ito sa tuwing pinapagalitan siya nito. Marahil ay nagtitimpi pa ito dahil sa nag-iisang anak lamang siya. Ganon pa man ay maaaring umiksi na rin ang PC ng ina sa walang patid na konsumisyon na galing sa kanya. Sa staff lunch ng kaparehong araw, nakita mo na ba? Humahangos na pagbabalita ni Ibon. Ha? Ang alin? Mamaya na yan. Sinarado nito ang binabasa niya sa laptop. Ano ba kasi yan? Sure ako na mas importante itong sasabihin ko sa iyo, kaya dapat all ears ka na sa akin. Binuksan ulit ni Belle ang laptop niya. Go lang. Pinabasa ko lang ang specs ng bagong sasakyan na paparating. Mabuti ng handa. Ano ba kasi yun? May bagong mekaniko. Pulong nito sa kanya. Oh, ano naman? Hindi ba may hiring talaga? Kasi dalawa sa mga in-house mechanic natin ay naisipang mag-Saudi. Siyempre mag-hire talaga si Sir Edward ng mga bago niyang empleyado. Lalo na, at mas marami ang mga mas prepare na sa mismong kaso dalhin ang mga sasakyan nila. Hindi mapakalisibon. Hinila nito si Belle sa may pintuan kung saan naroon rin ang ilang mga kapwa sales personnel. Tila may kung ano o kung sinong pumukaw sa atensyon ng mga ito. Sa pagkukumpulan ng mga ito sa maliit na pinto, ay halos wala na nga silang makita ni Ibon. Dahil wala nga siyang makita, ay bumalik na lamang sa upuan niya si Belle at ipinagpatuloy ang pagre-review ng mga specs ng mga bagong sasakyan. Bukod kasi sa angking charm ay talaga namang inaaral niya ang bawat unit. Hanggat maaari kasi gusto ni Belle na ma-impress ang buyer, kaya sinisigurado niyang makukover niya ang lahat ng mga posibleng pwedeng itanong nito bago bumili ng sasakyan. Bukod pa roon, ay mas gusto rin niyang nahahasa ang utak sa pamamagitan ng pagbabasa para kapag bumalik na siya sa eskwela, ay madali na lamang ang pagsasaulo niya. Naramdaman niyang hinahatak siya ulit ng kaibigan para makiusyosyo ulit. Halika na, may pogi doon. Sus, babaero yan for sure. Hoy, akin yung mekanikong pogi ha. Saad ni Marie. Total ako lang naman ang legit na single dito eh. So akin na yon. Teka, pasok ni Ibon. Ikaw lang? Sure ka? Ano naman itong si Belle? Namewang si Marie at itinaas ang kilay. Aba, kanya na nga ang sales. Kanya pa rin ang pogi. Parang hindi naman na ata makaturungan yan. Marie, sa'yo na. Wala naman akong interest doon eh. At lalong wala akong balak na makipagkompetensya sa'yo. Sabi mo nga hindi ba? Sa akin ang sales? Mas gusto ko yon. Sa'yo na yung mekaniko.
Sarcastic ang sagot ni Belle kay Marie. Minsan naman ay sumasagot siya, lalo na kung hindi na niya gusto ang tapas ng tila ng kasama sa trabaho. Mabait siya pero hindi naman siya yung tipong dapat ipagtayo ng rebulto. Alam niya kung saan siya lulugar. At sa puntong ito ng buhay niya, ang nasa isip lamang niya ay ang makaipon, mapagtapos ang mga kapatid, at makabalik sa pag-aaral at maging isang flight attendant. Para naman libre na siyang makapamasyal sa buong mundo. Para kasi kay Belle, kung may lalaki mang darating sa buhay niya, ay kailangan itong maghintay ng mahabang panahon hanggang sa makamit muna niya ang mga inaasam-asam niya sa buhay bago siya lumagay sa tahimik. Siya kasi ang tipo ng babaeng date to marry. Ito ang roles niya sa buhay pag-ibig. Pakiramdam niya ay matanda na siya para sayangin ang panahon para sa maling tao. Na siyang kabaliktaran ni Sixto dahil sa galing ito sa prominenteng pamilya at laging laman ng mga high-end clubs sa bansa o pati na rin sa labas ng bansa. Madalas itong napapasubo sa iba't ibang uri ng mga babae. Karamihan sa mga ito, ang habol lamang ay ang kapal ng bulsa niya. Ngunit maingat si Sixto. Hindi niya gustong makabuntis at bigyan ng karagdagang sama ng loob ang mga magulang. Ang totoo niyan, kahit naman maraming babae ang nililing sa kanya, ay wala pa siyang formal na napapakilala sa mga ito sa kanyang magulang. Ang gusto kasi ng binata ay kung sino man ang maswerteng babaeng dadalhin niya sa bahay, ay siya na rin magiging kaagapay at katuwang niya sa buhay. 11 PM sa isang bar sa Quezon City. Parehong araw din iyon. Dude, buti naman at nakarating ka. Akala namin ay no-show na ang Vicencio Boy. Bati ni Tin kay Sixto. Pagdating nito, here, grab some drinks. No thanks. Dumaan lang talaga ako rito para magpakita sa inyo. I have a work tomorrow. At 9 AM ang call time doon. Aalis din ako agad. Wow, you work? Kimbal na tanong ni Kyle sa kaibigan. For real? Kailan pa? Nalulugi na ba ang Vicencio's Group of Companies? Loko, natawa naman si Sixto. Inaasahan na niya ang reaksyon ng mga ito. Hindi no? Paano mangyayari yun? Remember the incident last month? Medyo galit pa ang parents ko. Kaya ito yung parusa ko. Saka training ground na rin para sa future CEO ng VGC. Masyadong maingay sa bar. Kaya halos masigawan na silang magkakaibigan. Hindi alam ni Sixto, nakasama ni Napin si Andrea, ang babaeng patay na patay sa kanya. Nagulat na lamang siya nang may umapos sa kanya, galing sa likod at pinisilpisil ang kanyang dibdib. Naghagalpakan ng tawa ang mga kaibigan niya. Kabilin-bilinan pa naman ni Sixto na wag isama ang dalaga sa lakad nila, lalo na kung susunod siya. Nag-date sila ng ilang linggo, hindi exclusively, ayon na rin sa gusto ni Sixto. At nung makaramdam si Sixto na parang binabakura na siya nito, ay dumalang ang pakikipagkita niya kay Andrea. Hindi naman ito matanggap ng babae. Kaya't parang kabuti ito na sulpot ng sulpot kung nasaan sila. I miss you, Six. Malanding bulong nito sa kanyang tenga. Where have you been? I am so lonely. Andrea, we already talk about this, di ba? Reklamo niya habang tinatanggal ang mga malalintang kamay nito sa katawan niya. Whatever we had, it was just sex. Oo naman, kaso gusto kita eh. Prank ang sagot nito sa kanya. What's the problem? Hindi naman ako basta-bastang babae lang, no? Mayaman na rin kami. Kilala rin ang pamilya namin. Oo, kilala ang pamilya nyo. At halos lahat ng katropa ko ay dinate mo. Pakli nito. And so, na-expect mo bang ganyan ang klaseng babae ang seseryosohin ko? Namula naman si Andrea sa pagkapahiya, ngunit nanatili ito sa harapan ni Sixto. It doesn't matter. I like you. And what Andrea wants, Andrea gets. Sixto, pagbigyan mo na kasi ang si Andrea. Sulsulpa ng kanyang kaibigan na ikinagalak naman ng babae. Sige ka, pag hindi mo pinagbigyan yan, baka isa sa amin ang mag-uwi dyan. Walang sasyan ha? Bantang biro pa nito. Di uwi nyo. Kahit hindi nyo naman sabihin yan, ay alam kong yun ang mangyayari. And Andrea, I don't care. Sad Sixto na papaalis na. Six,
Sixto, wait for me. Habol ni Andrea sa kanya, ngunit hindi na siya naabutan. Walang panahon si Sixto para makipagtalo kay Andrea o patulan ng papupuska ng mga kaibigan niya. Sobrang pagod lamang ang nararamdaman ni Sixto ng mga sandaling iyon. Paano ba naman kasi? Ay sa unang araw niya pa lamang sa trabaho, ay sinabak na siya kaagad sa matinding bakbakan ng manager nila. Pakiwari niya ay kagustuhan nito ng ama dahil kabado rin ng manager habang inuutusan siya. Hindi naman siya lampa. Nag-workout siya kaya fit at malusog siya. Pero iba pala ang pagod kapag hindi mo pwedeng abandonahin ang makinang ginagawa dahil may nakabantay. Nagtaksi na lamang si Sixto pauwi at hindi niya na nagawang maligo gawa ng pagod. Umaga na nang magising siya. Agad siyang naligo at nag-almusal. Parehong wala na ang mga magulang niya sa bahay at malilate na rin siya sa trabaho kung hindi niya pabibilisan. Nagpahatid na siya sa kanyang driver. Ngunit kagaya kahapon, ay sa kanto lamang siya nito ibinaba. 8:45 na nang makarating siya sa trabaho at nakita niya ang babaeng nakita rin niya kahapon. Sa malapitan, nakita niyang maganda at sexy ito, pero mukhang masungit. Base rin sa uniforme nito, ay nagtatrabaho ito sa kanila. Hi, bati ni Sixto. Hello, bati naman ng babae, pero hindi na siya pinansin pa ulit. Dito ka nagtatrabaho? Oo, matipid na sagot nito. Ako rin dito ako nagtatrabaho. Nakangiting sabi naman ni Sixto. Okay, yun lamang ang isinagot ng babae at nang makita ang guard na may hawak na susi para mabuksan ang building, ay dumiretso na ito agad doon. Maganda siya. Hindi rin makapal ang makeup. Sa tansya niya, ay halos kidad niya ito. Naisip niya ang bilin ng ama, na hindi siya pwedeng maging pilyo sa mga babae rito. Pero hindi naman kasama sa usapan nila, na hindi siya pwedeng makipagkaibigan sa mga ito. As long as hindi nila alam kung sino siya, ay wala siyang nilalabag sa usapan nila. Dahil nga sa laking mayaman siya, at halos puro ka-level niya ang mga nakakasama, ay marami siyang hindi alam sa kalakaran ng buhay ng isang ordinaryong tao na kailangang kumayod ng 6 na beses sa isang linggo para lamang magkaroon ng laman ng sikmura at magkaroon ng bubong na masisilungan sa tuwing ulan. Magte-30 anyos na rin kasi siya at hanggang sa ngayon ay hindi niya pa alam kung anong daan ang tatahakin niya sa buhay. Yun rin siguro ang tingin ng mga magulang niya, lalo na ang kanyang ina, kit napilitan na ang ama na gumawa ng paraan. Hello! Isang poses ang pumigil kay Sixto para sundan ng babaeng kasabay. Nilingon niya ito at nakita niya ang isa ring babae na may kaparehong uniforme ng babaeng nauna. Ikaw ba yung mekaniko kahapon? Tama ba? Oo. Bakit? Inabot nito ang kamay sa kanya. Marie. Marie nga pala. Ha? Kinagat nito ang labi at napaatras ng kaunti si Sixto. Marie ang pangalan ko, pero pwede mo rin akong tawaging baby? Napakamot ng ulo si Sixto. Hanggang dito pa naman kasi, ay parang ayaw siyang pigilan ng mga kabaro ni Eva. I'm Sixto Vicente. Ay, akala ko Vicencio. Palatak nito na medyo nadismaya. Kamukha mo kasi yung anak ni Sir Tomas eh. Nakikita ko sa mga magazine. Kaya lang, kung isa kang Vicencio, bakit ka naman mag-jeep? At bakit ka magtatrabaho bilang mekaniko, hindi ba? Kinabahan naman si Sixto. Oo nga. Bakit ko nga naman gagawin yon kung anak ako ng mayaman? Saka, chick boy daw yun eh. Gwapo nga, pero mahilig sa chicks. Halos weekly raw, iba-iba ang kasamang babae. Nako, baka may STD na yon. Saka ba sa gulero? Kawawa mga magulang nun. Di bali na, okay na ako sa average wage earner. Kahit mekaniko pa yan, basta't loyal. Pasimpleng parinig pa nito sa kanya. Single ka pa ba, Sixto? Alis na ako ha. Baka magalit si Sir Edward eh. Kabago-bago ko eh. Late na kaagad ako. Paalam pa niya. Pero hindi maalis sa isipan niya na ganoon pala ang tingin sa kanya ng mga tao.
Iba pala kapag galing sa taong hindi mo kilala magmumula ang judgment. Masakit kasi ang totoo. Sa circle of friends niya, ay wala siyang naririnig na negative. Marahil dahil pinaplastic lamang siya ng mga ito. At lagi niyang nililibre kahit mayayaman din naman ang mga ito. Ngayon na pagtanto ni Sixto, na lumaki siyang privilege. Sa pangalawang araw niya sa trabaho, ay mas naging masipag at ganado na siya. Alam rin kasi niyang nare-report ng manager na si Edward ang bawat kilos at galaw niya sa trabaho. Paminsan-minsan kasi, ay nahuhuli niya itong kinukuhanan siya ng mga larawan na marahil ay iniingi ng kanyang ama. Walang problema si Sixto sa pagkukumpuni. Talagang hobby niya na ito noon pa man. Nakilala rin niya ang mga kapwa mekaniko na sina June at Bong. Kapwa mababait at palakwento ang mga ito. Kaya halos hindi na nararamdaman ni Sixto ang takbo ng oras habang nagtatrabaho sila. Buong umaga ring panay ang balik ni Marie sa talyer, kung saan ay naroon siya, at napapansin nga iyon ang dalawa niyang kasama. Paano'y hindi naman basta't pagdaan lamang ang ginagawa ng babae, kundi nagdadala rin ito ng inumin at snacks para sa binata, na hindi naman niya tinatanggihan, pero hindi naman niya kinakain. Nakasanayan na ito ni Sixto buhat nang magkaisip siya. May pagka-paranoid kasi ang ina niya, at ayaw na ayaw nitong kumakain siya ng mga pagkain hindi galing sa mismong kusina nila o sa mga restaurant. Marami na kasing mga nababalitang food poisoning sa bansa. Binibigay niya ang mga ito kina June at Bong, na tuwang-tuwa sa libreng merienda at inumin. Bumalik ulit si Marie at may banana queue mga bandang 11:00 ng tanghali. Sixto, kainin mo yan ha, habang mainit-init pa. Tapos kung gusto mo rin, pwede tayong kumain ng tanghalian ng sabay. Kumindat pa ito sa kanya. Paano ba yan? Nag-usap na kasi kami ni Kuya Jun at Kuya Bong eh. Nakakain kami ng sabay ngayon. Nag-usap na tayo? Ani ni Bong na naguguluhan. Talaga? Kailan yun? Oo kuya, di ba Kuya Jun? Natawa naman si Jun pero tumango ito. Nakalimutan siguro ni Bong. Pero oo Marie, gusto mo bang dito ka na lang sa talyer kumain? Gusto mo talagang kasabay itong si Sixto? Alam mo namang hindi kami kumakain sa labas dahil magastos eh. Ay, ganun ba? Next time na lang Sixto. Tipid nang umiti si Marie at umalis na. Hoy Sixto, idadamay mo pa kami sa kalokohan mo ha? Sabi ni Bong. Wala naman tayong usapan na sabay-sabay tayong kakain, hindi ba? Isa ka pa Jun, tinutungan mo rin tong isang to. Alam mo namang ayaw na ayaw ko ang pagsisinungaling eh. Sorry na Bong. Alam ko naman yun. Kaso mukhang nakakita si Marie ng bagong target nang makita itong si Sixto eh. Ang totoo, ayaw ni Sixto sa mga ginagawa ni Marie. Naaasiwa siya. Pero ayaw lang talaga niyang sabihin sa mga kasama dahil baka makarating ito sa babae. Mas okay sana kung yung unang babae na nakita niya ang gumawa noon para sa kanya. May kung anong meron ang babaeng nakita niya kanina na hindi niya maalis-alis sa kanyang isipan. Balak rin sana niyang kausapin ito mamayang lunch break para naman malaman ang pangalan nito. Napatingin siya sa malaking orasan na nakasabit sa pader. Mag-aalas 12 na noon. May 1 oras at kalahati silang break time. Kahapon ay nakapag-siesta pa siya kasama si June at Bong. Gamit ang mga binukadkad nilang karton na inilatag sa gilid. Kahit naman may pahingahan ang mga staff, ay medyo alanganin sila doon. Dahil amoy grasa at nanlilimahid sila at naka-aircon ang mga staff roon. Nagugas muna si Sixto at nakitang wala si June at Bong. Kaya napagpasya niyang hanapin ang karinderya na kinakainan ng ibang mga empleyado. Palabas na siya ng establishmento nang makarinig siya ng boses ng isang babae at may kausap sa telepono nito. Likod pa lamang ay alam na ni Sixto na ito ang babaeng nakita niya kaninang umaga. Hindi niya mawari pero may kung anong puwersa ang pumigil sa kanya para iwan ito. Nagtago siya sa gilid para makinig. Nay, huwag po kayong mag-alala. Ang mahalaga ay ligtas po si Jeje. Saang ospital po kayo ngayon? Ano pong sabi ng doktor? Nakikinig lamang ito sa nanay nito habang hinihilot ang sentido. Ganun po ba? Sige po, huwag niyo na pong alalahanin ang mga gastusin. May naipon naman po ako kahit papaano. Nay naman, makakapakintay pa naman po ang pag-aaral ko. Kaya ko pong ipunin ulit ang para doon. Pero si Jeje,
Kailangan na niyang mabigyan ng karampatang lunas kaagad. Ganito na lang po, Nay. Itatransfer ko po muna kay Tin ang pambayad. Tapos pagkatapos po ng trabaho ko, diyan na ako didiretso. Ingat po kayo dyan, Nay, ha? Binaba na nito ang tawag at napatingala na lamang sa langit na para pang nagdarasal. Kitang-kita ni Sixto kung papaanong tumulo ang masaganang luwas sa mga mata nito. Para siyang naengkanto na nakatutok sa mukha nitong napakaganda talaga, ngunit merong lungkot. Hindi rin niya maintindihan, ngunit nalungkot rin siya para rito. Nanatili ang babae sa ganoong pwesto ng mga ilang sandali. Pagkatapos ay dali-dali nitong pinunasan ng mga luha at muling itinoon ng atensyon sa telepono niya. Sa tansya ni Sixto, ay nagtatransfer ito ng pera gaya ng sabi nito kanina. Pagkatapos ay iniayos nito ang uniforme at tinapik ang sariling balikat. Alam mo yan, ikaw pa ba? Umalis na ito pero nasa ganong pwesto pa rin si Sixto. Hoy, anong ginagawa mo dyan pare? Tanong ni Jun sa kanya. Nagulat naman si Sixto. Ay Kuya Jun, ikaw pala. Fun kasi. Hanapin ko sana ang karinderya tapos. Nakita mo si Belle? Nakataas ang kilay nito habang tinatanong siya. Ganun ba? Opo. Si Belle yun. Mabait na bata yun pero napakaraming obligasyon sa buhay. Narinig ko rin siya habang hinahanap kita. Siguro'y may nangyari sa kapatid niya. Cheche nga raw po eh. Oo, si Cheche nga. Bunso nila yun. Teka, bakit parang kilalang-kilala niyo si Belle? Mula kasi nang malipat siya dito sa Makati, ay kailangan rin niyang ilipat ang ina at mga kapatid para makatipid. Sakto na may bakanting unit sa amin kaya nasabi ko kay Belle yun. Magkapit-bahay kami, kaya halos alam ko kung anong klaseng babae si Belle. Isa pa, kahit na nandoon yun sa provincial branch, ay kilala na namin siya dahil siya rin ang pinakamagaling na magbenta. Ayaw nga sanang ibigay ng manager doon eh, dahil may hirapan sila. Kaso wala silang choice kung hindi ang sumunod sa utos ng nakatataas. Yun nga, mabait at magalang na bata kasi. Mataman siyang tinitigan ito na parang may inaaninan. Kaya kung may balak kang gawing hindi maganda kay Belle, ngayon pa lang ay sinasabi ko na sa'yo, huwag mo nang ituloy Sixto. Mabait yan. At imbis na isubo na lamang niya, ay binibigay niya pa sa mga kapatid niya. Kung gagawin mo yan, ay baka ako ang unang makasapok sa'yo. Anak ko po hindi po. Teka, bakit mukhang interesado ka kay Belle? May mari ka naman na. Napakamot na lamang sa ulo si Sixto. Ako hindi po Makulit lang po talaga si Marie. Pero hindi ko po siya type. O siya sige, kumain na nga tayo. Anong dala mong baon? Po? Ay, Bintik, wala kang dala. Wala pa po eh. Nahihiya niyang sagot. Hindi naman niya alam na kailangan palang magbaon. Ang balak sana niya ay mag-fast food na lamang dahil baka hindi niya maatim na kumain sa isang karinderya. Kumakain ka naman siguro ng tortang talong, hindi ba? Halika na, mag-share na lang tayo. Hinihintay na tayo ni Bong sa loob. Baka ikaw pa ang kainin nun eh. Nakita mo naman ang katawan nun, hindi ba? Lahat ng kinain, sa tiyan niya lang napunta. Biro pa nito, napatawa na lamang si Sixto ng malakas dahil dito. Kinabukasan, maagang bumangon si Sixto para sa diin ng kusnera sa mansyon nila. Wala pang 6:00 ng umaga kaya tsak niyang tulog pa ang mga magulang niya. Naabutan naman siya ng kanyang ina na nag-aalusan. Sixto? Ikaw ba talaga yan? Tanong ni Sarapina, na kinukusot pa ang mga mata para makasigurado. Nakasanayan na kasi ng ina ang maagang pagbangon at personal na asikasuhin kung anong ipapaluto para sa agahan. Anong meron? Kape muna ma. Alok ni Sixto sa kanyang ina. Nagpaluto lang po ako ng babaunin kay Aling Clara. Sinilip na Sarapina ang nasa lamesa. Pritong isda at adobong baboy? Ikaw, magbabaon ka nito? Opo ma. Nilapitan siya ng ina at agad na hinipo ang noo at leg niya. Are you alright anak? May sakit ka ba? Anong nangyari sa'yo sa viewing office natin sa Makati? Nauntog ba ang ulo mo anak? Tell me. Kasalanan talaga ito ng tatay mo eh. Ma, I'm fine. Magbabaon lang talaga po ako. Hindi po ako mamamatay. Natatawang sabi niya sa kanyang ina. Yung mga kasama ko kasing mekaniko, nagbabaon po sila. Pinakahit po nila ako kahapon kasi sabi ko wala akong dala.
Alam mo yun, wala silang alinlangan na magbigay sa akin na kahit ayun lamang ang meron sila. Saka ma, may nakilala akong magandang babae. Ganun ba anak? Actually, hindi ko pa talaga siya kilala ma. Nagkita lang po kami sa trabaho. Pero there's something in her. Narinig ko nakausap niya ang kanyang nanay sa telepono. I just can't explain it, but I want to know her better. Hindi ko nga alam kung bakit kinikwento ko siya sa inyo, ma. Ito ang unang beses na may naikwentong babae si Sixto sa kanyang ina. At kahit hindi aminin ni Sixto sa kanyang ina, ay alam nito na espesyal ang babaeng ito para makwento ng kanyang anak. Kung tutuusin, ay matagal na nung huling magkwento ito patungkol sa mga naganap sa buhay nito. Kahit papaano ay natutuwa sa Serafina, na tila ay may magandang pinatunguhan ang ginawa ng asawa sa kanyang anak. May pangalan ba ang babaeng ito, anak? Belma. Bel ang pangalan niya. She's not from a wealthy family, but I can tell that she is a good person. Paliwanag ni Sixto. Anak, your father and I have nothing against her social status. Galing rin ang mga lolo't lola mo sa wala. At kahit kami ng papa mo ay nagsimula sa wala, ang mahalaga ay mabuting puso at may respeto. Sixto, if she is all that, then she's welcome to our family. Sinserong saad ni Serafina. Ma, tigil ang tawa ni Sixto. Hindi pa po ako ikakasal. Gusto ko lang po siyang makilala. Well, this is a start. Masaya ako kung itong babaeng ito na ang magpapatino sa'yo at tatapos dyan sa pagiging babaero mo. Naman. Speaking of, alam mo bang nagpunta ang anak ni Mr. Chu sa opisina? What was her name again? Si Andrea. Nandilim ang mukha ni Sixto. Yes, that's her. Bakit daw po, ma? Ayun, hinahanap ka. Kinurot nito sa tagiliran ng anak. I told you, one of these days talaga ay may babaeng kagaya nung Andrea, and she will never give you peace of mind. Ako na pong bahala sa kanya, ma. Pasensya na po ha. It was nothing. Sinabi ko na po sa kanya na wala lang yun para sa akin. Paliwanag niya sa naiinis na ina. Kanina lamang ay kalmado ito, pero dahil sa pagsulpot ng pangalan ni Andrea, ay nangasim na naman ang kanyang ina. Siya nga pala, ma. Hindi ba lagi mong sinasabi sa akin na always be generous to those who really deserve it? Oo, anak. Bakit? Nagkibit balikat na lamang si Sixto at hinalikan sa pisngi ang kanyang ina. Ibinilin rin itong ilagay sa gamit na thermal bag ang mga ulam na dadalhin niya sa trabaho. Naiiwang tulala si Serafina sa kusina. Hindi niya akalain na effective ang plano ng asawa. Dahil mukhang may change of heart na nagaganap. For the next few days, ay naging ganoon nga ang setup ng anak at ikinatuwa ito ng mga magulang. Makalipas ng 3 araw, 9 a.m., umahangos na dumating si Bel. Galing pa kasi siya ng ospital bago pumasok ng trabaho. May matamis na ngiti sa mga labi nito na agad na napansin ni Yvonne. Halos lahat sila ay pinatawag ng manager dahil may i-announce daw na importante. Late ka, Bel. Aba, kakabukas pa lamang natin pero yung ngiti mo, medyo kakaiba. Ano ang meron? Von, hindi ka maniniwala pero may nagbayad ng bills ni Cheche sa ospital. Impit na balita nito sa kaibigan. As in lahat? Pati kwarto ni Cheche bayad? Pati PF ng doktor? We, di nga. Oo nga, nagsasabi ako ng totoo. Di ba kulang yung pera ko? Kahit naganap muna ako ng pag-uutangan, kaya inabot ako ng ilang araw, hindi ba? Tapos babayaran ko na sana gamit yung ipon ko at yung inutang ko. Kasi kailangan na raw ng steel plates para sa mga nabaling buto ni Cheche, kaya medyo pricey. Pero pagdating ko sa billing, bayad na daw yung lahat. Binalik nila yung mga naunang binayad ko. Hinihingal pa na kwento nito sa kaibigan. Pagkatapos ay medyo nalungkot ito. Ibinalik ko rin kaagad yung inutang ko. Yun nga lang, hindi ko alam kung kanino ako magpapasalamat kasi ayaw sabihin ng ospital kung sino yung mabuting puso na nagbayad. Saka mo na isipin yun, friend. Ang mahalaga, safe yung ipon mo at wala kang utang. Next time may pwede ka nang pumasok. Baka naman sa PCSO yun. Tila nabuhayan ng loob ulit si Ben. Oo nga, konti na lang, Bon. Saka wala naman akong inaplen eh. Saka, Bon, sa tingin ko, hindi magsusoli ng pera ang mga government office.
Kung sa bagay, pero pagkatapos mong graduate ay pwede ka nang magjowa. Biro pa nito. Von, sabi ko naman sa'yo, hindi ba? Wala sa isip ko yan. Saka di ba? Tito Mary ang peg ko. Kung may date man ako, gusto ko na diretso sa altar na yon. Basta, opinion ko lang to. Walang pakialamanan. Pikli ni Bon. Ang tagal naman kasi ni sir. Magpapatawag ng ora-oradang meeting tapos siya itong late. Kumunot ang ulo ni Ben. Para saan daw ba ito? Teka, para saan ba to? Hindi ko nga alam eh. Sana hindi sila magbawas ng tao. Kabadong usal nito. Kailangan pa naman natin ng trabaho. Sa hirap ng buhay ngayon, hindi nasasapat ang isa lang ang nagtatrabaho. Kaya ikaw, dapat may trabaho rin ang jojowain mo ha. Makinig ka sa akin. 2 na ang anak ko. Sira, nobyo nga wala ako eh. Asawa pa kaya? Lingid sa kaalaman ni Belle at Yvonne ay nakikinig sa kanila si Sixto. Masaya siya na hindi na kailangang problemahin ni Belle ang gastusin sa ospital ng kapatid. Pero mas masaya siya dahil alam niyang wala siyang magiging problema kung sakaling i-level up niya ang pakikipagkaibigan kay Belle. Kinailangan niyang tawagan si Edward para hingi ng details ni Belle at para matunton kung saang ospital naroon ang kapatid. Kaya naman inabot ng 2 days bago niya nagawa ang balak niya. Siya ang anonymous payer ng bills nila. Ginamit niya ang sarili niyang pera para mabayaran ang buong gastusin ni Ben. Bariya lamang ito para sa kanya at mas mahal pa nga ang ilang mga gamit niya kaysa sa bill ng mga ito. Ang alam lamang niya ay ayaw niyang nakikitang muling umiiyak ang dalaga. Kahit kailan ay hindi siya nakaramdam ng ganitong protective instinct para sa isang babae. Iba talaga itong si Belle para sa kanya. Ilang araw din niyang sikretong pinagmamasdan lamang ito at wala siyang tulak kabigin sa babae. Lalo siyang napapahanga nito. Minsan-minsan ay nagkakapansinan sila ngunit yun na yun. Pagdating kay Belle ay tanggal ang lahat ng angas niya. Mistulang tupa siya pagkaharap ito at minsan ay nauupusan siya ng sasabihin. Lalo na kung umingiti ito. Kung ibang babae pa siguro yon, ay naikama na niya yun. Pero iba itong si Ben. At ramdam ni Sixto na ultimo kuko nito ay igagalang at irerespeto niya talaga. Good morning sa inyong lahat. Pasimula ng manager na si Edward. Eyes and ears here. Alam kong nagtataka kayo kung bakit ora-orada ang meeting na ito. Ako man ay nagulat rin. Pero dahil may long weekend simula bukas at malapit na ang anniversary ng ating branch, ay naisipan ng mga boss na mag-sponsor ng anniversary party sa La Union. Hiyawa naman ang lahat. Taon-taon naman kasi ay may paparty ang may-ari ng Vicencio Group of Companies, na siya namang may-ari ng car dealership and viewing office na pinagtatrapahuan nila. Kadalasan ay pagkain at papremyo lamang sa mismong opisina. Ngayon lamang magkakaroon ng out of town, kaya tuwang-tuwa ang mga empleyado. Nagtaas ng kamay si Marie. All expenses paid po ba? Oo naman. Nakangiting sagot na Edward na lalong ikinaingay ng mga ito. Sama niyo ang mga anak at asawa niyo ha. Bayad ni boss lahat pati transpo. You know, basta ako, wala akong dadalhin. Kasi yung isasama ko, empleyado rin. Di ba Sixto? Malanding payag ni Marie habang malagkit na nakatitig sa lalaki. Sir, nagtaas ng kamay si Ben. Hindi po ata ako makakasama. Nasa ospital po kasi ang kapatid ko. Mas mabuti kung ganon. Singal ni Marie. Ikaw pasmato talaga ang bibig mo. Singal naman ni Ibon dito. Pinandilatan lamang ni Marito. Hinila ni Ibon si Belle sa gilid habang nagmi-meeting pa rin ang mga kasama. Belle, ano yun? Minsan na nga lang mangyari to eh. Tapos ay, tatanggihan mo ba? Teka, bago ka magsalita, pakinggan mo muna ako ha. Bali lang ang buto ni Cheche. Ando naman ang nanay mo at Steve. 2 araw lang yan, Belle. Tao ka rin. Hindi pwedeng work lang ng work. Dapat ay may play ka rin. Saka okay na sila, hindi ba? Bigyan mo na lamang ng panggastos. Kal wala naman tayong gagastusin sa LU eh. Eto pa, pansin ko lang ha. Pero ang mga titi sa'yo ni Sixto this past few days, iba talaga. Napakalagkit. Namula naman si Belle sa sinabi ng kanyang kaibigan. Hoy, baka marinig ka nun. Totoo naman eh.
Tapos eto pa, payag ka ba na si Anaconda Marie ang kasama niya doon? Titignan ko. Naku, huwag mong tignan. I-sure mo, sakay sasama ko ang mga bata. Alam mo namang favorite kang tita ganda ng mga yun, hindi ba? Sige na nga, para sa mga anak mo. Hindi ganoon. Dapat para sa kinabukasan mo rin. Tawad ko sa'yo, Yvonne. Basta sa Thursday magbaon ka ng swimsuit. Si Sixto rin ang pasimuno ng outing na yun. Sa kagustuhan niyang makilala ng gusto si Belle ay iyon ang naisip niyang paraan. Nasakto rin naman talaga na mayroong long weekend. Ang buong araw nila ay puno ng tawanan at lokohan. Hindi lamang ang mga mekaniko ang kasabay niyang kumain. Nagkayayaan silang kumain ng tanghalian sa karinderya at nakasalamuhan niya ang mga ito. Okay naman pala ang mga pagkain doon. Malayong malayo sa mga nakagisna niyang kaibigan ang mga kasama niya ngayon. Ang mga taong kasama niya ngayon ay maligaya na sa mga simpleng bagay lamang. Unti-unti na ring nakikita ni Sixto ang leksyon na gusto ng mga magulang niya na makita niya. Natapos ang araw na iyon ng maligaya sa Sixto. Hindi na rin siya makapaghintay para sa Huwebes. May 2 araw pa. Kung tutusin kasi ay magkano lamang naman ang inilabas niyang pera para doon. Dahil napagpasyahan ng mga empleyado na magdala rin ng mga pagkain. Nakakatuwa nga dahil kahit na libre na, ay mas minabuti nitong magbaon pa rin sila dahil kasama rin nila ang kanilang mga pamilya. Ang mga sumunod na araw ay masaya para kay Sixto. Nagpaalam rin siya sa mga magulang na ikinagulat ng mga ito dahil matagal nang hindi gawain ni Sixto ang pamamaalam sa tuwing aalis ito. Pansin din nila ang liksi at mga ngiti nito kahit napagod at nanlilimahit sa tuwing uwi. Dumating nga ang araw na pinakihintay nila. Pati sa biyahe ay napakasaya nila. Sinadya niyang makatabi si Belle, ngunit hindi naman siya nilubayan ni Marie. Kaya napagitnaan siya ng 2 babae. Nasa likod naman si Yvonne at ang mga anak nito. Hindi nakasama ang asawa nito dahil may trabaho pa rin ito. Ang bunsong anak ni Yvonne ay nagpakantong na kay Belle at doon din naman nakatulog. Lihim na kumuha si Sixto ng larawan kasama ang natutulog ni si Belle. Hapon na nang makarating sila sa La Union. Isa itong private resort na nabook nila. May mga kalapit rin itong resort, kaya medyo maraming tao sa may tabing dagat. Si Maria ay nag-2-piece pero si Belle ay naka-1-piece asul na konserbatibo ang tapas. Pagkatapos ay pinatungan ng short. Kahit anong gawin ni Marie na pagpapasexy at pagpapapansin kay Sixto, ay walang epekto iyon dahil nakaibal lamang ang atensyon nito. Sa loob-loob ni Sixto, tinamaan ka talaga Tomas Vicencio the Sixth. Halos magubad na sa harapan mo si Marie pero kay Belle ka pa rin nakatingin at wholesome ang takbo ng isipan mo Very good ka, Sixto. Enjoy na enjoy si Sixto. Hindi niya iniwan si Belle at nagkausap na sila nito kahit papaano. Madami na rin itong naikwento sa kanya habang nagbabantay ng mga anak ni Yvonne. Nag-volunteer na si Sixto na tumulong para lamang makasama at makausap ang dalaga. Maganda ang takbo ng mga pangyayari para kay Sixto nang may makita siyang babaeng papalapit sa kinaroroonan nila. Kasunod nito ang mga kaibigan niyang sina Fim at Kyle. Kumakaway pa ang mga ito sa kanya kahit malayo pa. Andrea? Kunot noon niyang sabi. What the? Kilala mo? Tanong ni Belle sa kanya. Ha? Hindi. Baka nagkamali lang. Marami akong kamukha Belle, teka lang CR lang ako Sige. Dali-daling sinalubong niya sina Andrea, Kyle at Phil. What are you doing here? Long story bro. But to make it short, somehow Andrea found out na nandito ka. What are you doing here? Balik na tanong ni Andrea sa kanya nang mga mata ay nakatuon kay Belle. And who's that cheap girl? Bago mong laruan? Magkano bayad mo? Andrea, watch your mouth. Belle is not that kind of woman. Oh, so her name is Belle. Ulit ni Andrea. Pare, low class na pala ang gusto mo ngayon Hagal pa ka ng tawa ang dalawa. Nag-high five pa sa sobrang panggaganyo sa kanya. Ayaw mo kay Andrea tapos ipagpapalit mo sa empleyado mo? Ano to? Social experiment? Isali mo naman kami. Nang makatikim naman kami ng regular na putahe. Tuluyan na ngang nagdilim ang mga mata ni Sixto. Kasabay din ito, ang realisasyon na hindi siya masamang tao.
Nataong nadikit lamang siya sa mga taong ganoon ang pananaw sa buhay at ayaw na niyang balikan ng ganoon. Nasuntok niya si Phil. Natumbay ito at napasigaw si Andrea na naging rason kung bakit napukaw ang atensyon ni Belle at Yvonne. Mabuti na lamang ay busy ang iba nilang mga kasama at may kalakasan ng pagtugtog galing sa naglalakihang speakers. Kaya hindi napansin ang kaguluhan. Agad na nalapitan ni Andrea si Belle. Ito ba? Ito ba ang pinagpalit mo sa akin, Sixto? Naglakbay ang mapanghusgang mata nito sa kabuuan ni Belle. Maganda. Okay naman. Anong ginawa mo para ikaw ang piliin, Sixto, ha? Full performance ba? Magkano charge mo, ha? Babayaran ko. Tigilan mo lang si Sixto. Tinuro pa nito si Belle sa mukha. Miss, matapang nasabi ni Belle sa babaeng kaharap. Hindi mo ako pinapalamon, kaya't huwag mo akong duruin. Isa pa, hindi ko alam kung ano ang sinasabi mo. At pwede ba, hindi ako nagpapabayad. Baka ikaw yun. O talaga? Hindi mo ba ako kilala? Hindi eh. Bakit sino ka ba? Sagot naman ni Yvonne. I'm not talking to you. Singal nito. Ikaw kilala mo ba kung sino ang nilalandi mo? Napatawa naman ang bahagya si Belle. Si Sixto? Oo. Mekaniko namin yun sa trabaho. 1 week pa lamang siya sa amin. Pero kaibigan na ang turing namin sa kanya. Kaya hindi ko alam kung ano ang pinagpupuputok ng butsi mo. Sixto, bumaling ito sa lalaki. Hindi ka nila kilala, right? Andrea, please. OMG. Kyle, Finn, guess what? Sixto is moonlighting as parkour mechanic. At hindi yun alam ng mga ampaslupang ito. This is so funny. Tumatawa pa ito ng nakakainsulto. Hindi niyo ba nakikilala ang taong ito? He is Thomas Vicencio VI. Kaya nga Sixto, hindi ba? Siya lang naman ang anak ng boss nyo, ang nag-iisang playboy na tagapagmana ng VGC. Pinaglaruan niya kayong lahat. Hindi na lamang pala babae ang gusto mong paikutin these days, ha? Nag-level up ka na, Sixto. Anong trick mo? This is sick even for you. Bumagsak ang mga balikat ni Sixto. Kasabay nito ay ang mabigat na katahimikan galing sa mga kasama niya. Umalis na rin sina Andrea, Kyle at Finn, matapos maisiwalat ang katotohanan patungkol sa pagkatao ni Sixto. Umalis na si Yvonne at niiwan si Belle. Totoo ba? Belle, magpapaliwanag ako. Totoo ba ang sinabi niya patungkol sa pagpapanggap mo? I won't deny that, pero sana naman pakinggan mo rin ako. Niloko mo kaming lahat? Mahinang tanong nito. Sixto, anong problema sa pagsasabi ng totoo? Belle, hindi ko kasi maintindihan eh. Pamilya kasi namin kung ituring ang isa't isa sa trabaho. Oo, may mga pagkakataong hindi kami magkasundo, lalo na ni Marie. Pero ganoon sa pamilya Sixto. Bakit mo kailangang itago na ikaw ang anak ng boss namin? Na ikaw ang magiging may-ari ng dealership in the future? Wala namang maisagot si Sixto kay Belle. Sa unang pagkakataon kasi, ay hindi rin niya alam kung ano ang isasagot sa mga tanong nito. Si Belle na ang bumasag sa katahimikan niya. Ayaw kong sirain ang araw na ito. Kakausapin ko si Yvonne. Belle, sandali. Wala kang maririnig sa akin, Sir Sixto. Kung ano man ang dahilan kung bakit mo ginawa yan. Sana lang ay may magandang maidulot sa'yo. Wala ako sa posisyon para husgahan ka. Pero kung totoong mga kaibigan ang turing mo sa amin, sasabihin mo ang totoo. Sa lahat ng ayaw ko ay ang sinungaling. Umalis na si Belle. Tinawag siya nitong Sir. Maaaring mula ngayon ay magbago na ang tingin sa kanya ng babae at hindi niya alam kung paano niya yon matatanggap. Kinausap rin ni Belle si Yvonne. Maging ito ay laking gulat sa naging revelasyon at pag-amin ni Sixto ng tunay niyang katauhan. Wait lang, so all this time, kasama natin ang magiging boss natin? Oo nga, malungkot na sabi naman ni Belle. O bakit naman sambako lang mukha mo dyan, Belle? Ano kasi, Von, nagugustuhan ko na si Sixto eh. Panimula niya. Tapos kinito, malalaman kong langit at lupa pa lang pagitan naming dalawa. Nakaka-frustrate lang, hindi ba? Pakiramdam ko kasi, handa akong baliin yung promise ko na kailangan niyang maghintay. Weird pero, ganoon yung nararamdaman ko sa kanya. Normal ba ito? Ay talaga? Bet mo na rin siya? Tila tuwang-tuwa pa ang kaibigan sa narinig. Parang sirato. Hindi mo ba narinig ang sinabi ko? Langit siya, lupa lang ako. Friend, hindi mo ba alam na pwedeng bumaba ang langit sa lupa? Yun nga ang ginawa niya, hindi ba? Feeling ko,
Wala naman siyang masamang intensyon. Mararamdaman naman natin kung hindi genuine ng isang tao, hindi ba? Sa kaganuan naman ang mga mayayaman dito sa Pilipinas. Baka ito yung parusa sa kanya ng parents niya. Kasi nga medyo may kagaspangan ang pag-uugali nitong si Sixto dati. Playboy at mahilig sa eksena. Ito nga binabasa ko ang mga article patungkol sa kanya. Kung ako sa'yo, huwag mo muna siyang i-judge. Dahil unang-una, hindi ka hurado. At pangalawa, narinig mo na ba ang paliwanag niya? Nagkibit balikat si Belle. Sana nga ay ganoon. Hindi rin niya binigyan ng pagkakataon ng tao na ipaliwanag ang panig niya. Mas pinili niyang maging close-minded at hindi nga naman makatarungan iyon. Bukod doon ay hindi naman niya sigurado kung gusto siya ng binata. Nag-dinner na silang lahat, ngunit hindi niya mahanap pa si Sixto. Hinanap niya ito sa lahat ng sulok ng resort, maging sa kwartong dapat sana itutuluyan ito ngayong gabi. Ngunit wala na rin pati mga gamit nito. Balak sanang humingi ng sorry ni Belle sa mga nasabi niya rito kanina. Ngunit wala na ito. Naglaho ito na parang pula. At noong tinanong niya ang manager nila, ay sinabi nitong nagmamadaling umalis ito, kaya hindi na nakapagpaalam ng maayos. Ganun po ba, sir? Alam niyo ba na siya Oo, alam ko, Belle. Noong una ay ayaw niya sa dealership, pero kailangan niyang patunayan sa tatay at nanay niya na kaya niyang maging responsable. Ako mismo ang nakakita ng mga pagbabago kay Sixto. Kaya nga tuwang-tuwa ang mga magulang niya . Hindi ko nga rin lubos sa kalain na ikaw ang magiging susi ng pagbabagong iyon. Nang ganoong kadali sa batang iyon. Po? Nagtatakang tanong ni Belle. Naupo siya sa tabi nito para marinig niya ito ng maayos. Ano pong sabi niyo? Kamusta ang kapatid mo, Belle? Po? Alam mo bang narinig kanyang kausap ang nanay mo sa likod ng opisina? Kinabukasan, ay kinausap ako ni Sir Sixto para kalkalin ng details mo para mahanap niya ang kapatid mo kung saan hospital naroon ito. Hindi ko nga alam paano niya nagawa yun pero nagawa niya. Siya ang nagbayad ng bills ng kapatid mo, Belle. Kasi sabi niya, nagkaroon raw siya ng pagkakataon para tumulong. Ayaw raw niyang makita kang nalulungkot. Tila pinagbagsakan ng langit si Belle. Hindi siya makapaniwala sa kanyang narinig. At ang getaway nito, siya rin ang may pakana nito. Kasi gusto kanyang makilala ng gusto. Kung hindi ko nga kilala si Sixto, iisipin kong tinamaan siya ng matindi sa'yo. Ang nabanggit lang niya sa akin ay ihingi ko daw siya ng tawad sa'yo at sa mga bagong kaibigan niya. At gusto raw niyang magpasalamat dahil hindi mo raw sinabi sa iba ang sinabi ng babaeng pumunta dito kanina. Kilala niyo po yung babae, sir? Oo, nabanggit sa akin yun ni Sir Thomas. Sabi niya, makulit raw yung babae na yun. At baka nga raw mag-iskandalo pa daw yung sa dealership Gawain na daw yung mishandle. Dahil hindi patay ito kay Sir Sixto. Nabuhayan ng loob si Belle. Hindi daw din si Sixto ang babae. Sa lahat ng sinabi ni Sir Edward, ay tila yon ang detalyeng pinakamahalaga para sa kanya. Napagpasya niyang hintayin na lamang hanggang makabalik sila sa Maynila. As much as possible kasi, ay ayaw niyang maging dahilan kung bakit hindi magiging maganda ang experience na ito sa mga katrabaho niya. Kapag hinanap si Sixto, ay sasabihin na lamang nila ni Ibon na may family emergency ito. Bago siya magpaalam sa manager, ay hiningi niya ang cellphone number ni Sixto. Hindi nga nagkamali si Belle. Hinanap nga si Sixto sa kanya at gaya ng una niyang napagpasyahan, sinabi niyang may importante itong gagawin. Ikinalungkot naman ito ng mga kasama, lalo na ni Marina lalong mas naging maasim kay Belle. Matapos ang nangyari yun, tinext niya ito ngunit wala siyang tanggap na reply. Marahil ay dinugdap ng binata ang mga sinabi niya, lalo naman siyang higilita ng phone. Nakabalik na nga sila ng Manila at unang araw ng trabaho ulit. Inagahan ni Belle ang pagpasok sa pag-asang makakausap din si Sixto, ngunit walang Sixto na dumating. Baka bukas, usal ni Belle. Ganon rin kinabukasan. Hanggang sa ang mga araw ay naging ilang linggo. Hindi na rin nakabenta si Belle ng mga sasakyan. Halata ng lahat na apektado siya sa pagkawala ni Sixto. Noong una ay binubuska pa siya ni Marie. Pero kalaunan ay tumigil din ito. Naramdaman na rin siguro nito na malungkot siya at hindi niya kailangang dagdagan pa anuman ang bigat na nararamdaman ni Belle sa ngayon. Si Ebon naman ay hindi tumigil sa kakabigay ng lakas ng loob sa kaibigan. Na-appreciate naman niya ito, pero may mga pagkakataon talaga na hindi niya mawaglit sa isipan niya si Sixto, lalo na kapag nakikita niya si Nabong at Jude. May bago na rin silang hire na mekaniko. Hudyat na wala nang babalik na Sixto kasama nila.
Tuwing gabi ay binibisita ni Belle ang social media platforms kung saan ay umaasa siyang may makikitang balita patungkol kay Sixto. Wala naman siyang nakitang pangalan nito sa internet maliban sa mga website kung saan na-feature sila ng magulang nito. Tila pa naglaho itong parang bula. Lumipas pa ang mga linggo. Unti-unti na siyang nakakabalik sa pagbebenta ng mga sasakyan. Ganoon pa rin. Gabi-gabi pa rin siyang nagbabakasakali na may makikita na kahit anong balita sa lalaki. Namimiss niya ito. Aminin man niya o hindi, mahal na niya ang lalaki. Ang mas masakit pa doon ay bago pa man niya masabi, ay natapos na ang kung anong meron sila. Minsan ay naiiyak na lamang siya kapag naisip na hindi man lamang niya nabigyan ng pagkakataon si Sixto na ipaliwanag ang sarili nito. Linggo noon at day off niya. Minsan lamang siya mag-day off at tuwing linggo lamang niya nakakasama ang mga kapatid. Pati na rin ang nanay niya ay nag-aalala kay Belle. Belle anak, umamin ka nga. May problema ba? Ho, wala po nay. Ilang linggo na kasi ate. Napapansin naming malungkot ka. Minsan naririnig ka rin namin ni Cheche na umiyak. Hindi na naisubo ni Belle ang tinapay sa bibig. Sorry okay lang ako. Huwag niyo na akong alalahanin. Anak, inabot ng nanay niya ang kamay ni Belle. Pamilya mo kami anak. Lahat ginagawa mo para sa amin ng mga kapatid mo. Kung ako ang tatanungin mo, deserve mo maging masaya. Alam kong patungkol kay Sixto yan. Namilog ang mga mata ni Belle. Hindi niya inaasahan na alam ng nanay niya ang patungkol kay Sixto. Tanong kasi ako kay June, kasi hindi ko alam paano ka gagabayan. Kasi hindi ka naman nagkukwento anak. Puno ng pagmamahal na sabi ng kanyang ina. Tumayo ito at niyakap si Belle. Sumunod naman ang mga kapatid nito. Wala nang nagawa pa si Belle kung hindi ang umiyak na lamang. Umiyak dahil sa pangungulila sa lalaking dinatangi ng puso niya. Naiyak na po ito, Nay. Ayoko namang maging ehemplo sa mga kapatid ko. Naiiyakan ng isang lalaking posibleng maging akin. Bukod pa roon, ay napakaiksi lamang ng panahon na magkasama kami. Lugi na ako kaagad kasi ako ang nailed up. Last na talaga ang iyak ko na to. Pangako ni Belle sa ina at pati na rin sa kanyang mga kapatid. Napapagod na rin kasi siya sa ganoon. Alam naman niyang marahil ay hindi na rin siya naaalala ni Sixto. Tuluyan na nitong kinalimutan ang mga panahong magkasama sila. Pati ang mga naging kaibigan nito sa dealership ay magiging bahagi na lamang siguro ng mga bagay na mas gusto nitong kalimutan. Ganoon rin ang gagawin niya mula sa araw na iyon. Sinimulan ni Belle sa pagdidelete ng history search niya. Hindi na niya dapat hinahanap si Sixto dahil kung tutuusin at kung gugustuhin nitong balikan sila, ay magagawa nito sa kahit na anong oras dahil sila ang nagmamay-ari ng kumpanya. Talagang ayaw lang nitong magkita sila muli. Ilang araw pang lumipas, may kliyenteng parating si Belle at lubos niya itong pinaghahandaan. Matapos kasi ng ilang linggo niyang pagiging bokya sa sales, ay ito ang una niyang sales pitch. Ramdam niyang makakabenta na siya. Hindi mo dapat i-claim na makakabenta ka today, Belle. Paalala pa niya sa kanyang sarili habang binabasa ulit ang specs ng sasakyan na binibenta. Ito kasi ang isa sa mga pinakamamahal na unit na nasa merkado ngayon. At kapag nakabenta siya ng kahit na isa, ay tiyak na niyang secured na ang tuition niya sa susunod na Paskuhan, pati na rin ang mga kapatid niya. Isipin mo ang mga pangarap mo. Excuse me, is this car for sale? Sabi ng matandang lalaki na lumapit sa kanya. May kasama itong babae na kaedad lamang rin ito. My wife thinks this is the best gift for our future daughter-in-law. Hello, good morning po. Nginitian ni Belle ang mag-asawa. Alam niyang hindi ito ang inaasahan niyang kliyente. Dahil lalaki raw ito at nasa mid-30s, ayon sa reservation form nito. Ngunit nag-entertain din sila ng mga walk-in clients. Wala pa rin naman ang dapat nakausap niya. Napakaswerte naman po ng magiging daughter-in-law niyo. Opo, this car is the best that Mercedes SUV Philippines has to offer now. Tiyak ko pong magugustuhan niyo po ito dahil state-of-the-art at user-friendly ito. O doon ay, magugustuhan mo ba ang sasakyang ito, Belle? Tanong sa kanya ng babae. Po? Theoretical question lamang. Kung ikaw ang magiging daughter-in-law namin, magugustuhan mo ba ang sasakyang ito? Matagal na si Belle sa car dealership industry. Hindi ito ang unang beses na may nagtanong sa kanya ng personal niya ngayong opinyon patungkol sa sasakyan na ireregalo. Ganoon talaga ang mga mayayaman.
Hindi basta-bastang mug o t-shirt lamang ang nareregalo. Pakiramdam ni Belle ay nakita niya na ang mag-asawa sa kung saan hindi lamang niya maalala. Kung ako po ang tatanungin, hindi na natapos ni Belle ang kanyang sasabihin nang bigla na lamang merong nagsalita. Ma, Pa, I can't believe na inunahan niyo na po ako dito. Sabi ng pamilyar na boss sa likod niya. Hi Belle, I miss you. Takot si Belle na tignan kung sino ang lalaking nasa likuran niya. Sa pangambang, baka nananaginip lamang siya. Ang mag-asawa naman ay abot langit ang ngiti. We just want to make sure you didn't had cold feet like before, Sixto. Sabi ng babae habang inaabot ang kamay kay Belle. I'm Serafina, and this is Thomas the Fifth. Kami ang mga magulang ni Sixto, and we'd love to meet you personally. Kaya inunahan na namin si Sixto dito. Ilang beses ka na niyang gustong makita, pero pinangungunahan siya ng hiya. Akalain mo yun? Napakababero pero tiklop siya sa'yo. Biro naman ang ama. O siya, Sixto, do your thing. Huwag kang uuwi na hindi mo nobya itong si Belle, ha? Nakaalis na nga ang mga magulang ni Sixto, pero tila wala pa rin sa kasalukuyan si Belle. I had to fix some stuff in my life bago ako bumalik, Belle. Ayaw mo kasi ng sinunghaling kaya inayos ko muna ang buhay ko. Andrea will not be a problem anymore. At gusto ko rin sabihin na handa akong maghintay. Nare-respeto ko ang date to marry rule mo. Niyakap ni Belle si Sixto ng mahigpit. Kaya ko namang pagsabihin ng pag-aaral at pag-ibig, Sixto. Huwag ka lang ulit mawala sa akin. Mahal na mahal kita. Nagulat naman si Sixto sa inihiyag ng dalaga. You don't know, Belle, how much I've waited for this moment. I love you so much, Belle. Umugong ang palakpakan galing sa mga kasama nila sa dealership. Noong araw na yon, ay nahanap ni Sixto ang babaeng magpapaamo sa ligalig niyang puso. At si Belle naman ay napagtanto na ang pag-ibig ay walang sinasanto, kahit na langit at lupa pa ang pagitan nila. Naging silang ang dalawa, at di kalaunan ay sila nga ay naging mag-asawa. Masaya ang dalawa sa pag-ibig ang meron sila. Tunay nga na sa pag-ibig ay hindi mahalaga ang katayuan mo sa buhay. Ang pinakamahalaga ay ang puso niyong nagmamahalan para sa isa't isa.